The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glo- Glory to you, O Lord. Jesus summoned the 12 and began to send them out two by two and gave them authority over unclean spirits. He instructed them to take nothing for the journey but a walking stick, no food, no sack, no money in their belts. They were, however, to wear sandals, but not a second tunic. He said to them, "Wherever you enter a house, stay there until you leave from there. Whatever place does not welcome you or listen to you, leave there and shake the dust off your feet in testimony against them." So they went off and preached repentance. The 12 drove out many demons, and they anointed with oil many who were sick and cured them. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. May kwento ho. Fiction lang naman po yung kwento. At tungkol ho, yung kwento ay tungkol sa isang teacher na namatay ho. At nasa pintuan ho siya ng langit. At sa pintuan ng langit, merong isang anghel na tine-check ho yung mga pumapasok sa loob. At sabi ng anghel sa kanya, sabi ng anghel sa teacher, "Ma'am, point system ho tayo. Kailangan maabot mo ho yung 100 points para makapasok ka sa loob. At gagawin mo lang, ma'am, isabihin mo lang yung mga magagandang bagay na ginawa mo nung nabubuhay ka pa at bibigyan ko ng points. At makaabot ako kayo ng 100 points, maaari ho kayong pumasok sa loob." So yung teacher, nag-isip ho kung ano yung mga magagandang bagay na nagawa niya nung siya po ay nabubuhay pa. At sabi niya, "Angel, 30 years akong sa service at ni minsan ay hindi man lang ako nagrereklamo." At sabi ng anghel sa kanya, "Ma'am, 1 point po yan. Mag-isip pa ho kayo at kailangan nyo pa ng 99 points. At nag-isip pa ho ulit yung teacher. Sabi niya, "Angel, tinulungan ko lahat ng mga estudyante ko at mga pasaway yung estudyante ko, pero tinutulungan ko pa rin yung mga estudyante ko. Nagbibigay ako ng extra time, extra effort sa kanila na walang kapalit." At sabi ng anghel sa kanya, "Ma'am, 1 point din po yan. So meron na kayong 2 points at kailangan nyo pa ng 98 points. Mag-isip pa ho kayo." At nag-isip pa ho yung teacher. At sabi niya, "Angel, tinulungan ko yung mga kamag-anak ko. At hindi ako nag-expect na makabawi sila sa akin. Basta tumutulong lang ako sa kanila." At sabi ng anghel, "Ma'am, maganda din po yan. 1 point din po yan. At meron na kayong 3 points. At kailangan nyo pa ng 97 points. Napansin ng teacher na tila ho makunat o kuripot po yung anghel sa grades. No? Kaya sabi niya sa anghel, "Alam mo, Angel, suko na ako. Ginawa ko yung makakaya ko, pero hanggang doon na lang yung makakaya ko. Diyos na yung bahala sa akin." At sabi ng anghel sa teacher, "Ay ma'am, 97 points po yan. Meron kayong 3 points. Ngayon meron kayong 97 points. Kaya meron ho kayong 100 points at maaari na ho kayong pumasok sa loob." Minsan sa buhay, nakakaramdam din ho tayo o nakakaranas ng kawalan o kakulangan. At siguro minsan nasasabi ho natin, gano'n naman yung sinabi ng Diyos sa atin. Yun naman yung mission niya. Gumawa tayo ng mabuti para sa ating kapwa. At sinabi niya, "Take nothing for the journey but a walking stick. No food, no sack,
no money in your belts. Mukhang kuripot ang Diyos. Nabibigyan tayo ng misyon at mukhang walang provisions na ibibigay. Kaya sa buhay, minsan talaga ay nakakaramdam din tayo ng kawalan o kakulangan. May mga bagay-bagay, no? May concern tayo. Hindi natin maisip, ano bang gagawin ko dito? May gagawin tayo, pero parang wala ka ng lakas na gawin yung isang bagay na dapat mong gawin. May kakulangan, may kawalan. Pero yung paalala ho sa atin, although hindi man nabanggit sa ating ebanghelyo, pero palaging sinasabi sa atin, God is with us. Kaya yung paalala lang ho, huwag lang tanggalin sa buhay natin ang Diyos. Lalong-lalo na sa panahon na ramdaman natin ang isang kakulangan, ng isang kawalan. Huwag tanggalin ang Diyos sa buhay natin. Dahil ang Diyos lamang naman talaga yung makapagbigay ho ng lakas para sa atin. Ang Diyos lang naman talaga ang makakapupuno sa ating mga kakulangan. At di ho maramot ang Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya, sa mga taong gumagawa ng kabutihan sa ngalan Niya. Sa tingin ko, minsan magandang hawakan lang yung ganong formula. Kasi yung formula na isa, kawalan at walang Diyos. Kawalan at walang Diyos. Ano po yan? Formula yan ng kasalanan. Nakikita natin yung kawalan natin at kakulangan, pero hindi ho natin nakikita yung grasya ng Diyos. Tiyak ho, magkakasala tayo. Pero magandang formula, kawalan at may Diyos. May tiwala sa Diyos. Umaasa sa Diyos. Binibigay pa rin ang makakaya. Yan po yung formula ng isang milagro. Grasya ng Diyos. Last Monday, pinag-report ho kami ng aming provincial, yung head ho namin, para ho sa mga lahat ng ginagawa ho dito sa simbahan, sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Kung mapapansin niyo ho, ang daming scaffoldings. Lahat ng yan, preparation ho para sa centennial, no? Celebration ng centennial ng coronation ng ating mahal na ina this coming April 22. This coming April 22. At ang dami kong sinabi sa grupo na may mga kasamang pictures at tuwang-tuwa ho sila, manghang-manghaw sila sa mga nangyayari. At sinabi ko lang, alam niyo ho, sabi ko, yung mga bagay na ito, yung nangyayari, dahil milagro. Milagro ng Diyos. Milagro ng ating mahal na ina. Bakit ho? No? Kahit sa aming mga pare, nagmimilagro din ang Diyos. Hindi lang yung mga pilgrims, yung mga pupunta dito, nagpapasalamat sa favor na natatanggap nila sa ating mahal na ina, sa Diyos. Sa aming mga pare, nangyayari din ho yung milagro. Sabi ko sa kanila, dead end na kami. Palagi naming naranasan yung dead end dito. Hindi na namin maisip kung anong gagawin. Paano ba namin lilinisin to yung simbahan na ito? Ano ba yung gagawin namin? Dead end. Wala kang may maisip. At bigla na lang may dumadating. No? At sasabihin sa amin, Father, tutulong ho kami sa inyo. Papaayos ho natin yung simbahan na ito. Ganun lang ho. Minsan parang ganun lang kasimple. Ako nga ginagawa ko, dasal na lang palagi. No? Sa misa, pinagdadasal ko na sana magawa yung bagay na ito. Kung pinagdadasal ko rin na sana matapos ito on time. At madalas nangyayari din naman ho. May kawalan, may kakulangan, may Diyos, may dasal, may milagro. Kaya magandang paalala ho sa atin. Minsan mahirap po yung mission natin.
bilang magulang, siguro nagtatrabaho, at ramdam din natin yung kakulangan, yung kawalan. Magandang paalala ho sa atin. Hindi ho nagkukulang ang Diyos sa mga taong gumagawa ng kabutihan sa ngalan niya.